Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nagsimulang lumayo si Ferdy mula sa katawan ng talunan Panginoon nang hindi nagpapakita ng anumang pagsisisi. Sa sandaling yun, ang lahat ng maharlikang naroroon ay tanging ang pangalan ni Ferdy lamang ang may isip ng may lubos na takot. Nagsimulang manginig at bamulong ang mga Panginoong feudal, natakot ng mapagtantong ang binata ay kumuha lamang ng buhay ng isang maharlika. Nagkomento sila nang may pagkamangha na tapos na ang tunggalian at ang binata ay gumawa ng isang duwag na gawa bago pa man sila makapagpigil. Gayunpaman, wala sa mga takot na maharlikang yun ang nagtataglay ng kinakailangang lakas ng loob na humakbang at haminin ang binata. Lumingon ang binata sa takot na karamihan at sarkastikong tinanong kung bakit silang lahat ay tensyonado at nagyelo. Sinabi ni Ferdy na karapat-dapat yun sa lalaki at ang pag-iwan sa kanya ng buhay ay magdadala ng pagdurusa sa dukesa. Nagulat ang matandang konde sa pahayag na yun, tinanong ng konde kung paano masasabi yun ng binata dahil ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Thesselos at ang iba pang mga Panginoon. Sa mahiwagang ngiti, mahinahong sumagot ang binata na ang kanyang magiging asawa ay buong pusong nagnanais na ang mga tao ay mamuhay ng masaya. Ipinaliwanag niyang lumalaban siya upang protektahan ang mga tao, kahit na siya ay isang dragon, at ang mga kilos ni Thesselos ay labag sa kanyang kalooban. Sinabi ng binata na ito ay isang bagay na magaganap sa malayong hinaharap at sa makatuwid ay hindi niya ito maipapakita ngayon, na nag-iwan sa mga maharlika na lubos na naguguluhan. Inakala nilang siya ay isang ganap na baliw dahil sa pagpatay sa isang tao dahil sa isang krimeng mangyayari pa lamang, ngunit binalaan ni Ferdy na wala siyang pakialam sa iba pa sa kanila. Mamaya, ang maharlikang karwahe ay bumibiyahe ng mabilis sa daang lupa sa ilalim ng kahel na kalangitan. Sa loob ng sasakyan, yumuko ang binata at hinawakan ang kanyang ulo dahil sa matinding sakit, bamantong hininga ng dalisay na pagdurusa. Nagreklamo siya ng may matinding pagkahilo na umiikot ang kanyang isip at siya ay labis na nasusuka sa sandaling iyon. Naisip ni Ferdy na ang kanyang mana ay lubos na naubos matapos isagawa ang tumpak na mana shot laban sa kanyang kalaban. Lalo pang nagpalala ang kanyang matinding pagduduwal na dulot ng magulong biyahe. Labis na namimiss ang mga mahiwagang sasakyan ng hinaharap, sarkastikong nagkomento si Rory na may kislap sa kanyang mga mata na napakatalino niya upang alisin ang pinakatapat na Panginoon ng dukesa sa kanilang unang pagkikita. Tinanong ng binata kung si Thesselos ba ang tinutukoy niya at kinumpirma ng lingkod na sa kabila ng anyo nito, siya nga ay lubos na tapat sa kanyang amo. Medyo nag-alala si Ferdy nang malaman ito at nagpas siyang tanungin kung ang Panginoon ay tunay na tapat at makatarungang tao. Ipinaliwanag ni Rory na siya ay kalahating tapat at kalahating tawoli, na siya na ang pinakamabuti roon dahil ang ibang mga maharlika ay isang ganap na kalamidad. Kahit ganoon, ginagarantiya ng binata na ang kasal ay magpapatuloy ng normal dahil ang dahilan ng pagtatapos kay Thesselos ay lubos na makatarungan. Sumandal siya sa upuan at pumikit upang ayusin ang kanyang mga alaala tungkol sa nakaraan ng Panginoong yon, tumingin sa sako na naglalaman ng ulo ng talunang maharlika. Sinubukan ni Ferdy na kunin ang lahat ng detalye sa kanyang alaala, naaalala niya na sa mismong sandaling ito, si Thesselos ay dapat gumagawa ng isang napakabigat na krimen sa loob ng kanyang mga lupain. Pagdating sa kastilyo ng yumaong Panginoon, yumuko ng may paggalang ang punong Katiwala at tinanggap ang mga sugo ng dukesa. Ipinaalam ng Katiwala na ang kanilang amo ay nasa labas, ngunit malamig na tumugon si Ferdy nang may lubos na kalmado na ang Panginoon ay patay na. Nang walang pag-aaksaya ng oras, itinapon ni Rory ang mabigat na sako ng direkta sa mga bisig ng naguguluhang Katiwala, sinabing hawakan muna yon. Utos niya na ibitin ang laman ng sako sa isang lugar na kitang-kita sa pangunahing pintuan ng kastilyo ng Panginoon. Binuksan ng Katiwala ang sako at tuluyang nagpanik nang may pagkilab niyang makilala na ang ulo sa loob ay pag-aari ng kanyang yumaong amo. Hindi pinansin ang desperasyon ng lingkod, sinalakay nina Ferdy at Rory ang marangyang silid ni Thesselos upang maghanap ng mga lihim na ebidensya. Binalaan ni Rory na kailangan niyang makahanap ng patunay ng katiwalian, ngunit ipinaalala ni Ferdy na siya mismo ang tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pagkuha ng ulo mula sa bangkay para sa kanya. Nagbanta itong bawiin ang ulo at kanselahin ang kasal,
ngunit sinabi ng binata na nakakita siya ng isang lihim na daanan sa ilalim ng kama. Pinatakbo niya ang kanyang mga kamay sa sahig na kahoy, naghahanap ng ilang nakatagong mekanismo na may kakayahang magbukas ng lihim na pasukan. Nang makita ang binata na masyadong natatagalan, lumapit si Rory ng may awtoridad at sinabihan ang binata na umalis doon kaagad. Pumwesto siya ng matatag at itinuon ang lahat ng kanyang napakalaking pisikal na lakas sa kanyang nakakuyom na kamao. Sa isang napakalakas na suntok ng dalisay na puwersa, lubos niyang winasak ang sahig na kahoy, bumukas ang isang malaking butas sa lupa. Inalis ni Rory ang alikabok at binalaan na ang daanan ay bukas na at handa na para sa kanilang pagpasok. Nagsimula silang bumaba ng paisa-isang hakbang sa isang madilim at malamig na hagdan ng bato na direktang patungo sa silong. Tinakpan nina Ferdy at Rory ang kanilang mga ilong, nang hihina sa hindi matiis na amoy ng dugo at bulok na pumuno sa buong kapaligiran sa ilalim ng lupa. Nakakita sila ng isang lihim na laboratorio na puno ng mga surgical instruments at mga putol-putol na bangkay ng mga tao at halimaw na pinaghalo. Naroon ang mga eksperimento ni Thesselos, isang necromancer na tagasunod ng Demon King na gumamit ng ipinagbabawal na madilim na mahika. Napansin ni Ferdy nang may pagkilab ang isang sundalo ng teritoryo na nakakadena at natanto na ang Panginoon ay nagtatahi ng mga organo ng halimaw sa mga katawan ng tao. Si Rory ay dinapuan ng matinding galit nang mapagtantong ang psychopath na yun ay halos nagmamakaawa na tapusin nila ito. Galit niyang napagpasyahan na ang mga tao ay hindi mapagkakatiwalaan ngunit inamin na ang kanyang pagtataksil ay lubos na nagbibigay katwiran sa pagpatay sa maharlikang yun. Gayunpaman, tumingin siya ng may hinala kay Ferdy at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng isang lugar na kasing lihim nito. Nang hindi sumasagot, itinuon ng binata ang kanyang matingkad na asul na mga mata sa mga papeles at metriyumpong ibinulong na sa wakas ay natagpuan na niya ang gusto niya. Inihayag ng dokumento ang lihim at walang pangalan na obra maestra ni Thesselos, ang paraan para sa walang hanggang paglinang ng mana. Ipinaliwanag ni Thesselos sa kanyang mga tala na ang mga halimaw ay walang hanggan at patuloy na gumagawa ng mana sa loob ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, ito ay isang marumi at madilim na enerhiya na karaniwang hindi magagamit para sa anumang kapaki-pakinabang. Ngunit kung nagawa nilang artipisyal na kopyahin ang biolohikal na kakayahang yun upang makabuo ng tuloy-tuloy na mana, posibleng makakuha ng dalisay na mana ng walang hanggan, lubos na malalampasan ang lahat ng limitasyon na ipinataw ng mga magic circle. Si Thesselos ay tumawa ng masama, nagplanong gumamit ng isang hukbo ng mga undead upang wasakin ang mga maharlikang nagpal-ayes sa kanya sa mga lupain ng dragon. Ipinagdiwang ng necromancer na malapit na siyang maging isang archimago, habang ang batang si Ferdy ng nakaraan ay tahimik na humarap sa kanya. Nilayo ni Ferdy na gamitin ang parehong mahalagang teknik na yun upang maisakatuparan ang kanyang sariling paghihiganti noon. Sa huli, ang lihim na teknik ng paglinang ng mana ay napunta rin sa kanyang mga kamay sa buhay na ito. Tulad ng nangyari noon, alam niyang ang pag-aaral ng pamamaraang ito ay magpapabilis sa kanyang pag-abot sa ikawalong bilog, ngunit nag-alinlangan siya ng may pag-iisip. Nagkomento si Rory na siya ay lubos na ambisyoso tulad ng sinumang tao at sinabing walang makakaalam kung magpasya siyang nakawin ang mga dokumento. Sarkastiko niyang binati ang binata sa paghahanap ng isang gintong oportunidad upang makuha ang kapangyarihang labis na ninanais ng mga tao. Ngunit lubos na ikinagulat ng dalaga, inabot ni Ferdy ang manuskrito at matatag na tinanggihan ang ideya na itago ito. Inilagay ng binata ang mga papel sa kanyang mga kamay at malamig na iniutos na wasakin ang lahat ng nasa laboratorio. Nagulat si Rory at tinanong kung seryoso siya, hindi maintindihan kung paanong ang isang salamangkero ay hindi mag-iimbot ng gayong kaalaman. Inamin niyang ang pananaliksik ay maaaring magbago sa mundo ng mahika, ngunit tinanong kung anong kabutihan ang may dudulot ng lahat ng iyon. Sa huli, mas pinili ni Ferdy na sirain ang teknik mula sa ugat nito kaysa hayaang matukso siya ng kapangyarihan at magdala ng kalungkutan sa Grand Duchess sa hinaharap. Tumingin siya sa kanyang mga mata at mariing tinanong kung kaya niyang sunugin ang lahat ng ipinagbabawal na dokumentong yun para sa kanya. Tinitigan siya ni Rory ng tahimik sandali at tiyak na tumugon na ang kahilingan ay hindi magiging mahirap para sa kanya na tuparin. Mabilis, ang matinding asul na apoy ay nagsimulang sumibol mula sa kanyang kamay, agad na tinupok ang ipinagbabawal na papel.
Ang asul na apoy ng dragon ay kumalat ng marahas sa buong lugar, sinunog ang bawat piraso ng pananaliksik at ang mga pinutol-putol na katawan. Alam niyang ang mahika ay nagdadala ng esensya ng nagpapakilos nito, at ang mana ni Thessalos ay lubos na nasira ng kanyang baluktot na puot noon. Si Thessalos ay may inferiority complex at puot na kasing laki ng dala noon ni Ferdy sa kanyang sarili. Kung minana niya ang madilim na mahikang yon, siya ay muling mauubos ng hindi makontrol na mga damdamin, kailangan niyang itapon ito ng tuluyan. Naalala niya nang may pait ang kanyang dating sarili na tanging sa pagpilit sa kanyang sarili na makaramdam ng puot sa lahat ng oras ay nakakasurvive siya, ngunit ngayon ay may mas magaan at panatag na ekspresyon. Pinagmasdan ng binata ang mga abo na lumilipad at nagkomento na ang lahat ay nasusunog ng mahusay. Tinitigan siya ni Rory, nakita siyang isang hindi mahuhulaan at baliw na psychopath, ngunit nagsimulang bahagyang baguhin ang kanyang matibay na opinyon tungkol sa kanya. Bamantong hininga siya at sinabing mas mabuting umalis na sa mamasa-masa at madilim na silong na yun upang bumalik sa kastilyo, binalaan ng lingkod na magiging bastos na amoy dugo bago ang dakilang seremonya ng kasal kasama ang kanyang amo, na ikinatuwa ng binata. Sa wakas ay dumating ang araw ng seremonya ng kasal at lahat ay nagtipon sa kastilyo ni Archduchess Valdrova. Habang nagpapatuloy ang mga paghahanda, tumingin si Rory kay Ferdy at nagtanong, "Natapos mo na bang isulat ang mga panata para sa seremonya ng kasal?" Hawak ang mga papeles sa kanyang mga kamay, may kumpiyansang sumagot si Ferdy, "Siyempre." Pinili ng Archduchess na magdaos ng isang seremonya kung saan pareho silang magpapalitan ng mga panata na isinulat nila ng personal para sa isa't isa, na ginagawang nakakagulat na romantiko ang okasyon. Gayunpaman, tila hindi humanga si Rory, sa isang desmayadong ekspresyon, sinabi niya, iyon ay ang magalang na paraan lamang ng pagsasabi nito. Sa katotohanan, ang pinakamakapangyarihang tao sa lupain ay nagdaraos ng kanyang seremonya ng kasal sa isang lugar na mas masahol pa sa isang kwadra. Nang marinig ang kanyang mga salita, tahimik na tumingin si Ferdy sa kanya nang hindi sumasagot. Sa kaibuturan, naisip niya na siya ay tila nababagabag. Kahit na hindi siya nasasabik sa kasal na ito, gusto pa rin niyang maging masaya si Valdrova. Medyo malungkot na panuorin siyang nakikipaglaban sa gayong magkasalungat na emosyon. Nang mapansin siyang nakatitig sa kanya, kumunat ang noo ni Rory at nagtanong, "Ano ang tingin na yan? At huwag mong lukutin ang formal na kasuutan na pinaghirapan kong plantsahin." Tahimik na bamantong hininga si Ferdy sa kanyang sarili. "Sa tingin ko ay okay lang kung ako ang pagbuhusan niya ng kanyang pagkabigo." Matapos ang maikling katahimikan, may isa pang kaisipang pumasok sa kanyang isip. "Ngayon ko lang naisip, tahimik mula noong huling pagpapatawag. Ngunit ano ang kasalukuyang sitwasyon sa Archduchy?" Pagtingin sa paligid, wala siyang nakikitang kahit isang Panginoon na tila may kakayahang pamahalaan ang mga hanay sa harapan. Sa sandaling binigkas niya ang kanyang alalahanin, tumango si Rory nang walang pag-aalinlangan. "Tama ang iyong paghatol. Noong una, nanatili ang lahat sa ilalim ng kontrol dahil ang mga Panginoon ay binigyan ng awtoridad na mamahala sa kanilang sarili. Ngunit walang wastong pangangasiwa, sila ay naging obsesyon sa pagpupuno ng kanilang sariling mga bulsa. Ang anumang reklamo mula sa mga mamamayan ay dinudurog ng puwersang militar. Kung magpapatuloy ito, isang malawakang pag-aalsa ang maaaring sumabog anumang oras." Nang marinig yun, nagtanong si Ferdy, "Iyon ay isang seryosong problema. Hindi ba malulutas ang lahat kung ang Archduchess mismo ang personal na makialam, sa isang utos lamang mula sa kanya? Lahat sila ay luluhod at magmamakaawa ng tawad." Mahinaong tumingin si Rory sa kanya bago sumagot, "Malapit mo nang maunawaan kung bakit siya tumatangging makialam." Nang walang sinabi pa, lumakad siya sa huling pinto at tumigil sa harap nito, lumingon pabalik kay Ferdy, magalang niyang sinabi, "Ginoong Ferdy, mangyaring maupo, sisimulan na natin ngayon ang seremonya ng kasal." Sa sandaling umupo si Ferdy, isang hindi maisip na lakas ng presyon ang damaloy sa kanya. Kahit ang hangin na tumatagas sa pinto ay tila sapat na bigat upang durugin ang kanyang buong katawan. Pagtingin patungo dito, nakita niya ang sulyap ng napakalaking anyong dragon ni Archduchess Valdrova na nakatago sa loob. Nalula sa kanyang nakakatakot na presensya, hindi niya maiwasang isipin, tama ba talaga para sa isang katulad ko na tumayo sa harap ni Lady Valdrova?
Nakatayo sa malapit na may seremonyal na inumin sa kanyang mga kamay, sinimula ni Rory ang sinaunang ritual. Ngayon, ang mortalidad at imortalidad ay magiging isa, na pinagbubuklod ng isang gintong sinulid na hindi maputol ng awtoridad ng langit o ng paglipas ng panahon. Ang mortal ay magiging isa sa pamamagitan ng pagtagumpay sa hindi alam at paghuhugas ng lahat ng takot. Sa sandaling inialok ang seremonyal na inumin, tinanggap ito ni Ferdy nang walang pag-aalinlangan at ininom ito sa isang lagok. Sa sandaling pumasok ito sa kanyang katawan, natanto niyang ito ay hindi ordinaryong inumin. Ang napakalakas na aura na nagmumula sa dragon ay dahan-daang hamina, na nagbigay daan sa kanya upang makahinga ng normal muli. Ipinagpatuloy ang seremonya, idineklara ni Rory, ang immortal ay magiging isa sa pamamagitan ng pagtatapon ng kawalan ng kawalang hanggan. Naghanda siya ng isa pang seremonyal na inumin at iniharap ito sa pinto. Mula sa loob, dahan-daang iniabot ni Valdrova ang kanyang kamay upang tanggapin ito. Gayunpaman, dahil sa kanyang napakalaking katawan ng dragon, hindi niya maayos na mahawakan ang tasa. Nadulas ito mula sa kanyang mga kuko at nabasag sa sahig. Nang mapanood ang inumin na kumalat sa lupa, bamantong hininga ng tahimik si Rory bago mahinahong sinabi, "Magsimula tayong muli mula sa simula." Makalipas ang ilang sandali, nagpapatuloy pa rin ang seremonya. Muli, tumayo si Rory sa kanyang pwesto at inulit ang parehong sinaunang salita. Ang mortal ay magiging isa sa pamamagitan ng pagtagumpay sa hindi alam at paghuhugas ng lahat ng takot. Samantala, tahimik na uminom si Ferdy ng isa pang seremonyal na tasa. Sa ngayon, hindi niya maiwasang magreklamo sa kanyang sarili. Ilang beses na ba ang aking pagkakataon? Ito ang unang pagkakataon na uminom ako sa buhay na ito. Gayunpaman, nakainom na ako ng labis, sa ganitong bilis, baka magkaroon ako ng problema. Ang seremonya ng kasal ay na-restart ng napakaraming beses na lubos nang nawala ng bilang si Ferdy. Ang bawat pagtatangka ay nagtapos sa parehong paraan. Sa tuwing iniabot ni Archduchess Valdrova mula sa likod ng pinto upang tanggapin ang seremonyal na alak, ang kanyang napakalaking mga kuko ng dragon ay nabigong hawakan ng maayos ang tasa. Sa bawat pagkakataon, nadulas ito mula sa kanyang pagkakahawak, bumagsak sa sahig, at pinilit ang seremonya na magsimulang muli. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, sa wakas ay naabot na ni Rory ang kanyang limitasyon. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nawala habang ang pagkabigo ang pumalit. Lumingon sa silid sa likod ng pinto, sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga ngiping nakagat, "Patawarin ninyo ako sandali." Sa sandaling pumasok siya sa loob, lubos niyang nawala ang kanyang komposura at sumigaw ng malakas. "Ano ba ang ginagawa mo, amo? Ikaw ang nag-utos na pakasalan ng isang mortal. Kaya, ano ang ginawa ng tapat na lingkod na si Rory? Tinanggap ko ito, ngunit nagtatago ka habang ang iyong nobyo ay nakaupo sa labas. Ano sa tingin mo ang hitsura niyan sa kanya? Lumabas ka ng buong pagmamalaki at salubungin ang iyong nobyo. At kung muli mong matapan ang seremonyal na alak, hindi ko yun papalagpasin." Dahil si Ferdy ay nakatayo sa labas sa buong oras, narinig niya ang bawat salita ng galit na pagsabog ni Rory. Ang malakas na pagsigaw mula sa loob ng silid ay lubos siyang nagtulala, na nagpatingkay sa kanya sa pwesto. Makalipas ang ilang sandali, mahinahong lumabas si Rory na parang walang nangyari at nagtanong, "Narinig mo ba yun?" Habang sinusubukan pa ring makabangon mula sa pagkabigla, sumagot si Ferdy, "Oo, ang sigaw na yon ay kapareho ng antas ng hininga ng dragon." Bahagyang tumango si Rory bago nagpaliwanag, "Hindi na natin maiwasan iyon kung gusto nating magpatuloy ng maayos ang seremonya. Ang aking amo ay takot sa mga tao." Tinitigan siya ni Ferdy nang may di paniniwala at nagtanong, "Takot sa mga tao?" Nagpatuloy si Rory, si Lady Valdrova ay nag-aatubiling makipag-ugnayan sa mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya umaalis sa kanyang yungib maliban kung siya ay nangangaso ng mga halimaw. Nang marinig yun, lubos na natulala si Ferdy, ang dakilang Lady Valdrova ay may kahinaang ganyan. "Sandali, paano tayo magpapatuloy sa seremonya ng kasal?" Bago pa man makapagsalita muli ang sinuman, isang napakalaking kamay ang dahan-daang lumitaw mula sa kabilang panig ng pinto. Ang mabigat na pinto ay dahan-daang bumukas, at sa unang pagkakataon, si Archduchess Valdrova ay lumabas sa kanyang anyong dragon.
Bagamat sa wakas ay lumabas na siya ay nanatiling tahimik bago tahimik na naupo. Sa sandaling makita siya ni Ferdy, na tahimik siya, tinakpan ba niya ang kanyang mukha? Siya ay hindi kapani-pani walang napakalaki, narinig kong ang anyong tao ng dragon ay nakamamanghang maganda. Ngunit ito ay mas mukhang isang taong nagmamarcha diretso sa larangan ng digmaan. Matapos muling manirahan ang lahat, mahinahong ipinagpatuloy ni Rory ang seremonya na parang walang kakaibang nangyari. Ngayon, ipagpatuloy natin ang seremonya ng kasal, ang mortal ay magiging isa sa pamamagitan ng pagtagumpay sa hindi alam at paghuhugas ng lahat ng takot. Ang immortal ay magiging isa sa pamamagitan ng pagtatapon ng kawalan ng walang katapusang panahon. Matapos tapusin ang sinaunang ritual, maingat niyang ibinuhos ang seremonyal na alak sa mga tasa na inilagay sa harap ni Ferdy at Archduchess Valdrova. Sa pagkakataong ito, ng oras na upang uminom, dahan-daang inilipat ni Valdrova ang isang bahagi ng nakasuot na tumatakip sa kanyang mukha upang makahigop. Sa sandaling makita ni Ferdy ang kanyang anyo sa ilalim ng nakasuot, siya ay tuluyang nagyelo. Wala sa isip niya ang lahat. Uminom ba ako ng labis na seremonyal na alak? Ang aking likas na takot ay lubos na nawala, talagang pinagdaanan niya ang lahat ng ito para sa isang ordinaryong tao. Ang nakakatakot na dragon na kanyang naisip ay wala kahit saan. Sa halip, ang tanawin sa harap niya ay lubos siyang nagpatahimik. Nang walang pag-aaksaya ng panahon, ipinagpatuloy ni Rory ang ritual. Susunod, babasahin natin ang mga panata na isinulat natin para sa isa't isa. Agad na tumingin si Ferdy sa papel sa kanyang mga kamay. Sa maikling sandali, nag-alinlangan siya bago naisip sa kanyang sarili, ngayong bumalik na ako sa nakaraan, ang mga salitang ito ay nawala na ang kanilang orihinal na kahulugan. Huminga ng malalim, sinimulan niyang basahin ang kanyang mga panata ng malakas. Maaaring hindi mo ako masyadong kilala, ngunit kilala kita. Ibinigay mo sa akin ang iyong puso, at sa pamamagitan ng pusong yun, naunawaan ko ang lahat tungkol sa iyo. Napanood kitang ipagkanulo at pagbintangan ng paulit-ulit. Kahit na ganoon, nakita kitang patuloy na ginagampanan ang iyong mga tungkulin ng may hindi natitinag na dignidad. Sa kabila ng lahat, niyakap mo kahit ang mga walang dahilang napupuot sa iyo. At hindi mo kailanman tinalikuran ang mga bagay na tunay mong nais protektahan. Kaya naman, nanunumpa ako rito at ngayon na kung paanong ibinigay mo sa akin ang iyong puso noon, sa pagkakataong ito ay iaalay ko ang akin sa iyo, aking soberanya, aking minamahal, aking lahat. Matapos ang maikling paghinto, ngumiti siya ng marahan bago nagdagdag ng mga salitang hindi kailanman naging bahagi ng inihandang panata. At ito ay hindi nakasulat sa aking mga panata, ngunit tunay na isang karangalan na makipagkasundo sa isang napakagandang babae tulad mo. Kahit na narinig ang kanyang taos-pusong pag-amin, ang ekspresyon ni Rory ay nanatiling nakakagulat na kalmado. Tumatango lamang siya at nag-anunsyo, ngayon, maririnig natin ang mga panata ng nobya. Ngunit bago pa man niya matapos magsalita, biglang tumayo si Archduchess Valdrova nang walang kahit isang salita at nagmamadaling bumalik sa pinto. Ang hindi inaasahang reaksyon ay lubos na nagtulala kina Rory at Ferdy. Sa loob ng ilang mahabang segundo, napuno ng katahimikan ang silid. Sa pagtataka ni Ferdy, ngumiti si Rory ng mainit at sinabi, kumpleto na ang seremonya ng kasal. Mula sa likod ng nakasarang pinto, narinig ang nahihiyang boses ni Valdrova. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit maaari bang manatili ako sa pag-iisa ng mga 3 araw? Nang marinig ang mga salitang yon, pumasok si Rory sa silid na may mas maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Tumingin sa kanyang amo, masaya niyang sinabi, gaya ng inaasahan sa aking amo, naghatid ka ng isang mapangwasak na suntok sa mayabang na lalaking yon. Tunay mong taglay ang marangal na elegansa ng isang dragon. Kaya, may plano ka pala mula pa sa simula, amo, lubos akong nalinlang ng hit and run tactic na yon. Kahit ako ay hindi nakita ito, salamat dyan, na panatili mo ang inisyatiba ng buo sa iyong mga kamay. Iyon ang iyong intensyon sa lahat, hindi ba? Hindi mapigilan ni Rory ang saya sa kanyang boses habang patuloy niyang inaasar ang kanyang amo, gayunpaman, sa kabila ng panunood sa seremonya ng kasal ng higit sa sinuman, ang ekspresyon ni Valdrova ay nagpakita ng ganap na naiibang katotohanan, sa halip na ang kalmado at marangal na Archduchess na kilala ng lahat, siya ay namumula ng labis,
masyadong nahihiya upang harapin ang sinuman matapos marinig ang taos-pusong pag-amin ni Ferdy.